Bebe! Nasaan ang pera? Kailangan ko yan! Tito, wala na po. Wala po ako may bibigay. Sinungaling! Chok, nakasandali ako. Alam ko may sweldo ang hapon! Tama na! Huwag kang makialam! Hindi mo siya dapat saktan! Mga walang utang na loob! Sinong nagbigay ng tirahan sa inyo, ha? Chok, patawad po. Tirahan? Para kang hari dito, pero wala kang ibinibigay. Kami ang nagbabayad ng bills. Kami ang nagluluto. Kami ang naglilinis. Nagmamalaki ka pa, ha? Ang kamay ko! Hindi na kami magpapaalila sa'yo. Bitawan mo ako! Hindi na kami ang dating alipin mo. Tapos na ang pang-aabuso mo. Ate, tama na. Ate. Mga ingrato! Lumayas kayo! Lumayas kayo sa bahay ko! Halika na, Pepe. Hindi natin kailangan ng taong ganito. May sarili tayong kakayahan. Tito, sorry po. Sana magbago na kayo. Lumayas kayo! Layas! Mas mabuti pang maghirap pero malaya. Kesa mayaman, pero alipin. Halika na, Pepe. May magandang buhay tayo sa labas ng bahay na to. Tuluyan nang lumabas sina Carla at Pepe. Naiwan si Ramon, galit na galit at nagwawala sa bahay. Mga walang utang na loob! Hindi ko kayo kailangan! Hindi! Matapos ang matinding pagtatalo, nagmamadaling lumabas ng bahay sina Carla at Pepe. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat, ngunit tila may kalayaang hatid. Sa kanilang likuran, maririnig ang pagbagsakan ng mga gamit at paulit-ulit na sigaw ni Ramon. Hindi nagtagal, bumukas muli ang pinto. Heto! Heto mga gamit ninyo! Ate, mga uniform ko. Hayaan mo muna. Delikado pang lumapit. Mga walang kwentang bagay ng mga walang kwentang tao! Pepe, tumabi ka. Hintayin nating matapos siya. Tingnan niyo mga sarili niyo ngayon. Walang matitirhan. Walang kakainin. Ate, ang mga gamit natin. Shh! Tana, mabibili natin lahat ng yan sa sarili nating pawis. Tingnan natin ngayon kung saan kayo patungo. Mamalimos kayo sa kalsada. Mas mabuti pang maghirap kami kaysa magpatuloy kaming apihin mo. Hindi mo kami kayang sirain. Ate, saan na tayo pupunta? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang pinaghandaan ito. May naipon akong konti. Manigas kayo sa gutom! Mas mabuti na to kaysa magpaalila tayo sa kanya. Mabubuhay tayo ng malaya. Walang nangyuyurak sa ating pagkatao. Pero ate, lahat ng ating pinaghirapan. Ang tunay na kayamanan ay ang ating dignidad, Pepe. Kaya nating magsimula muli. May kilala akong pwedeng tumulong sa atin pansamantala. Huwag na kayong babalik dito! Hindi ko na kayo kilala! Halika na. May mas magandang kinabukasan tayo sa labas ng impyernong ito. Unti-unting lumayo sina Carla at Pepe. Bit-bit ang ilang nadampot na gamit habang ang sigaw ni Ramon nawawala na sa kalayuan. Ate, parang hindi ako sanay sa ganito. Kaya mo yan. Kaya natin to. Simula ngayon, tayo nang magdidesisyon ng buhay natin. Hindi na tayo mga alipin, Pepe. Malaya na tayo. Marahan nang lumulubog ang araw habang naglalakad sina Carla at Pepe sa mga lansangan ng kanilang barangay. Ang kanilang mga yapaka, bigat na bigat dahil sa pagod at lungkot. Sa kanilang isipan, umuugong pa rin ang mga huling sigaw ni Ramon at ang tunog ng mga damit na bumabagsak sa semento. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa isang simpleng bahay, ang tahanan ng kanyang kasintahan na si Jake. Carla? Pepe? Anong nangyari sa inyo? Jake, pwede ba kaming... Pasok kayo.
Tara sa loob. Tuloy. Ate, Uy, sino to? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Nay. Ito po pala si Carla, yung girlfriend ko po. At siya naman po si Pepe, kapatid ni Carla. Pasensya na po sa abala. Ay, eto. Uminom na muna kayo. Abay, mukhang pagod na pagod kayo. Ano ba nangyari? Umalis na kami kay Tito Ramon. pinaalis niya kami. Tinapon niya yung mga gamit namin. Ano? Hinayaan niya kayong maglakad ng ganito? Tama na muna ang tanong. Magpahinga na muna kayo. Ilang sandali ang katahimikan. Ano bang plano niyo? Wala pa. Pero hindi na kami babalik doon. Nay? Pwede po bang... Oo naman. Maluwag ang bahay. Pwede kayong tumira dito. Dito muna kayo. May ekstrang kwarto naman dito eh. Jake, salamat pero Ano ba? Huwag ka na mahiya. hindi magandang tingnan na magkasama tayo sa iisang bubong habang hindi pa tayo kasal. Alam mo naman ang mga tao. May mga kamag-anak ba kayo sa probinsya? Ate, si Lolo. Oo nga. Ang lolo namin sa side ni Mama. Sa probinsya ba? Eh, saan? Sa Isabela po. Ay, dapat may kasama kayo sa biyahe. Para na rin masiguradong makalayo na kayo sa mapang-api ninyong tiyuhin. Tama si nanay. Mas ligtas kung sasamahan ko kayo. Gusto ko nang makita ang bahay ni Lolo. Sigurado ka ba, Jake? Malayo yun. Bakit hindi? Adventure din to para sa akin. At hindi ako mapapakali kung babiyahe kayong dalawa na walang kasama. Ay tama nga naman, Iha. Hayaan mo nang samahan kayo ni Jake. Paano po kayo, Nay Kunsing? Sino pong kasama niyo dito? Hayaan nyo na. Okay naman yan si inay dito. Maraming salamat po sa inyo. Ay siya, sige. Magpahinga na muna kayo ngayon at gabi na. Bukas, ayusin na yung mga kakailanganin ninyo sa biyahe. Nagkatinginan sina Carla at Pepe. Sa kanilang mga mata, may halong takot at pag-asa. Lumipas ang ilang oras matapos ang kanilang pag-uusap. Tahimik na naganda sina Carla at Pepe para sa kanilang biyahe. Kinabukasan, habang si Jake ay nasa kusina, nagluluto ng agahan, nang may biglang kumatok sa pintuan. Jake! Carla! Nay, ano nangyari? May lalaki sa labas. Hinahanap si Carla. Baka tiyuhin niya yon. Ano po? Ay, galit na galit siya. May hawak na isang bote. May mukhang lasing. Sumisigaw pa nga eh. Ay, kukunin daw kayo kung saan ba kayo nakituloy. Ate! Carla, Pepe, kunin nyo ng mga gamit nyo. Ngayon din. Pepe, kunin mo yung bag mo. Dali. Oo. Ay, bilisan ninyo. Malapit na siya. Ipapunta na yun dito. Sa likuran kayo dumaan. Ako na ang haharap sa lalaking yon. Jake, delikado. Wala nang oras. Nay, pakisamaan nyo muna po sila sa terminal. Ate, natatakot na ako. Ay, tara na. Bilisan ninyo. May shortcut dito. Halina kayo. Sumunod na ang dalawa. Maya-maya pa'y narinig ang malakas na sigaw mula sa kalye. Carla! Bebe! Alam kong nandyan kayo! Bilis na! Dalian nyo! Jake, mag-iingat ka ha? Huwag kayong lilingon. Tumakbo lang kayo ng tumakbo. Ay, bilisan ninyo. Dito tayo.
Dito tayo sa eskinitang ito! Tumakbo sina Carla, Pepe at Consing sa madilim na eskinita habang palakas ng palakas ang sigaw ni Ramon. Ate, si Kuya Jake. Kaya niya na yun. Halika na, bilisan natin. Susunod din naman siya eh. Ay, dito sa kaliwa. Bilisan ninyo. Malapit na dito ang terminal. Maririnig ang pagbagsak ng mga basura ng galit na sigaw ni Ramon mula sa malayo. Konti na lang, Pepe. Konti na lang. Bilisan mo. Ay, bilis pa. Bilis! Patuloy silang tumakbo sa dilim. Ang kanilang mga yapaka at mabibigat na paghinga ang tanging ingay sa tahimik na gabi. Matapos makalabas sina Carla at Pepe at Conching sa likuran ng pinto, nanatili si Jake sa sala. Hinihintay niya ang hindi maiwasang paghaharapa. Hindi nagtagal. Isang malakas na kalabog ng pintuan ang yumanig sa buong bahay. Nasaan sila? Wala sila rito, Mang Ramon. Sinungaling! Ito ang gamit ni Pepe. Umalis na po kayo. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan nito. Mang Ramon, kayo po may kasalanan. Kayo nanakit sa kanila. Nilason mo ang isip ng mga pamangkin ko. Hindi kayong lumason. Babuwiin ko sila. Hindi pwedeng pakinabangan sila ng iba. Sinabi nang umalis na po kayo rito. Demonyo ka! Tinulak mo ako! Umalis na po kayo rito. Kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis. Pulis! Trespassing ang ginagawa mo. Pagpasok sa pribadong tahanan. At kidnapping naman ang ginagawa ninyo! Kusang umalis ang mga pamangkin mo dahil sa pang-aabuso mo. Ikaw mismo nagpalaya sa kanya. Sinungaling! May mga saksi ako. May pasa si Pepe. At may mga nakaririnig naman ng mga pagsigaw-sigaw mo. Gusto mo bang malaman ng buong barangay kung paano mo tinatrato mga pamangkin mo? Wala kang karapatan! Umalis ka na. Kung ayaw mo makulong, isang tawag ko lang. Hindi! Hindi pa tayo tapos! Tapos na, Mang Ramon. Hayaan mo na silang maging malaya. Umalis ka na! Hanapin ko sila. Hindi niyo sila maitatago! 117 ang numero ng mga pulis. Gusto niyo bang i-dial ko? Tumigil si Ramon sa pintuan. Nakatingin kay Jake na puno ng galit. Ibabalik ko sila dito. Tandaan mo yan! Napaupo si Jake sa upuan. Hinihimas ang liig, nanginginig, pero determinadong protektahan ang kasintahan. Matapos umalis si Ramon, agad na tumakbo si Jake patungo sa bus terminal. Hindi mapakali ang kanyang puso. Gusto niyang makita kaagad sina Carla at Pepe para malaman kung ligtas sila. Ate, wala pa si Kuya Jake. Sana okay lang siya. Ay, tiwala lang. Alam ni Jake ang gagawin niya. Isabela, 3 upuan na lang! Nikonsing, paano kung hindi umabot si Jake? Hintayin natin siya. Si Kuya Jake! Dumating si Jake na hinihingal. Jake, okay ka lang ba? Oh, bilis. Sumakay na tayo. O, 2 upuan na lang! Sakay na yung sasakay, dali! 1 upuan na lang, last call! Ay, teka. Bababa na muna ako. Nikonsing,
Nagpapaiwan ako. Mas kailangan ako dito. Pero Nay, Okay lang ako. Ikaw nagbahala sa kanila, Jake, ha? May aayusin lang ako, pero susunod ako sa inyo. Lalarga na tayo! Last call na talaga to! Mag-iingat kayo. Mag-text kayo kapag nakarating na kayo. Salamat po. Nikonsing, maraming salamat po. Alis to! Mag-iingat kayo! Umandar na ang busa. Unti-unting pumikit si Pepe, nakasandal kay Carla. Matulog ka na muna, Pepe. Malayo pa ang pupuntahan natin. Tumingala si Carla sa madilim na kalangitan habang unti-unting lumalayo ang busa, dala-dala ang kanilang mga pangarap at pag-asa para sa bagong simula. Mahimbing ang tulog ni na Carla, Pepe at Jake. Ang mahabang biyahe ay puno ng pangarap at pag-asa. Nang unti-unti nang sumikat ang araw, naramdaman ni Carla ang pagtigil ng busa. Terminal na! Pepe, gising na. Nandito na tayo. Ate, gutom na ako. mabuti pa siguro kumain muna tayo. Pagkababa, kakain tayo. Kunin mo muna yung bag mo. Sige, ako na. Ako nang bahala dito. Tulungan ko kayo. Bumaba sila ng busa, hawak ang konting gamit. Hanap na tayo ng tricycle. Mabuti pa nga. Ang init dito, ate. Manong, sa baryo masagana po. May pasahero na ako. Kuya, pwede po ba sa masagana? Naku, pas muna. Malayo yun eh. Ate, baka ayaw nila. Nakakapagtaka nga eh. Manong, magkano pong papunta sa masagana? Uy, hindi ko alam. Hindi ko alam ang lugar na yon. Sa Masagana kayo? Opo, may tricycle po ba papunta doon? Habal-habal na lang po. Mahirap pong daan. Bakit po parang umiiwas silang lahat? Ganyan talaga dito. Ate, parang nakakatakot naman sa lugar na to. Magkano po sa habal-habal? 5. 1,000 po kung 3 kami. Natigilan ang mga driver, nagkatinginan. Ay ako na lang. Pero dapat mabilis lang. Bakit po? Basta, may dapat kayong malaman tungkol sa Masagana. Ate, Sige po. Tara na. Sumakay na silang tatlo sa habal-habal. Ang driver ay mukhang nag-aalangan pa rin. Sigurado kayo sa Masagana? Opo, doon nakatira ang lolo namin. Bakit po? May problema po ba sa pagpunta namin doon? Sana okay pa ang lolo ninyo. Patay na po siya, Manong. Ano? Umandar na ang habal-habal sa maalikabok na daan. Ang init ng tanghali, unti-unting napapalitan ng malamig na hangin. Habang papalapit sila sa kabundukan, paminsan-minsan lumilingon ang driver para tingnan ang mga pasahero. Taga Masagana raw ang lolo ninyo. Opo, matagal na po siya nakatira doon. Kailan nyo ba huling nakita? bata po kami. Pero namatay na siya. May dapat kayong malaman. Ano po yun, Manong? Alam nyo ba kung bakit walang gustong pumunta sa Masagana? Bakit po? Baka matakot kayo. Manong, mas matatakot kami kung hindi namin alam. Sabi nila, may mga aswang daw doon.
Ano? Ate, Ilang beses nang may nawawala doon, lalo na sa gabi. Kwento-kwento lang yan. Hindi. Kapitbahay ko mismo. Nakita na may lumilipad sa gabi. ate nakakatakot naman. Tana, hindi totoo yan. May nagsasabi rin, may matandang babae raw na kumakain ng bata. Manong, wag na po kayong magkwento. Natatakot na po ang kapatid ko. Kaya nga sinasabi ko, para alam ninyo. Ate, bumalik na lang tayo. Hindi, Pepe. Wala na tayong ibang mapupuntahan eh. Oo nga naman, Pepe. Isa pa, andito na tayo. Malaya po ba? Malapit na tayo. Pero sigurado bang tutuloy pa rin kayo? Opo. Walang aswang. Kwento lang yan para takutin ng mga tao. Oo nga po, Manong. Naniniwala ako, pananakot lang yan. Ay nako, bahala kayo. 3:00 na. Dapat makabalik na ako bago dumilim. Ate, paano kung totoo yung kwento? Mas nakatatakot si Churamuan kaysa sa mga kwentong aswang. Oo nga naman, Pepe. Naniniwala ako, puro pananakot lang yan. May iniiwasan ba kayo? Ay sana. Sana nga tama kayo. Sana. Kwento lang ang lahat. Patuloy ang habal-habal sa madilim na daan. Ang hangin ay dumadampi sa kanila na lalong lumalabig. Pagkababa nila ng habal-habal, agad namang pinaandar ng driver ang kanyang habal-habal pabalik. Nakatayo sina Carla at Pepe sa harap ng lumang bahay ng kanilang lolo. Ang dating makulay na bahay ngayon ay kupas na, pero ang mga alaala ay buhay pa rin sa kanila. Ate, tingnan mo. Nandyan pa yung puno ng mangga na tanim ni Lolo. Oo nga. Diyan ka laging umaakit noon, di ba? Pero, bakit ang tahimik? Oo nga. Matagal nang walang tao dito. Ate, naalala mo? Dito tayo pinapaupo ni Lolo noon. Oo. Dito niya tayo tinuturuan. Mag-aral kayong mabuti. Mag-aral kayong mabuti. Yun yung sabi niya palagi. Ang karunungan ng tanging yaman na hindi nananakaw. Ate, bakit kailangan siya mamatay? Hindi natin alam, Pepe. Bigla na lang eh. Tapos, pumunta tayo kay Tito Ramon. Pagkatapos noon, tapos ganun yung sinapit natin sa kanila. Akala nga natin, magiging mabuti siya sa atin. Ang sama-sama niya. Pero tapos na yon. Malaya na tayo. Kaya dito na tayo ulit titira? Oo. Lilinisin lang natin ito at aayusin. Pero, ikaw Kuya Jake, hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Hindi akong nagpapaniwala masyado sa mga ganyan. Puro pananakot lang yan. Pepe, alam mo ba kung anong sabi ni Lolo tungkol sa takot? Ang pinakamalakas na tao ay yung taong kaya ring matakot, pero lumalaban pa rin. Tulad mo ate. Tulad nating dalawa, kaya nating simulan ulit dito. Kasama ang Kuya Jake mo. Lakasan mo ang loob mo, Pepe. Kasama niyo ako. Hindi ko kayo iiwan. Paano tayo magsisimula ate? Una, lilinisin natin ang bahay. Tapos maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Parang nakikita ko pa si Lolo. Nandito siya. Sa mga alaala natin. Sa mga aral niya. Pumasok na sila sa bahay. Ang mga yapak nila'y umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Buksan natin ang mga bintana para makapasok ang liwanag.
Parang sinabi ni Lolo na welcome home. Oo, Pepe. Welcome home. Nakatayo ang lumang bahay sa taas ng bundok. Kalahating oras ang lakad mula sa pinakamalapit na bahay sa baryo. Kahoy na kupas at tiyero ang mga materyales nito. Ang dating berde na pintura na ngayon ay namumula na at nangangalumata. Ang mga bitak sa dingding at ilang piraso ng yero sa bubong ay nakataas pa rin dahil sa hangin. Napalilibutan ito ng malaking puno, mga mangga, santol, bayabas na hindi na inaalagaan. Sa likod ng bahay may masukal na gubat kapag dumidilim. Ang mga sanga ng puno para bang mga kamay na humahaplos sa mga bintana. Ang bakuran ay puno ng matataas na damo, mga halamang ligaw na umuusbong sa dating hardin. Ang lumang gate ay kalawangin na. May malaking hagdan sa harap na gawa sa semento, pero may mga bitak na ito at may tumutubong damo sa pagitan. Sa loob, maalikabok ang sahig at may mga sapot ng mga gagamba sa mga sulok. May amoy na parang luma na at dapat buksan ang mga bintana. Ang mga dingding may mga lumang litrato na nangangalumata na rin. Ang mga bintana ay malalaki pero madilim dahil sa dumi at alikabok. Sa kusina, may lumang lutuan na kinakalawang. Ang lababo may mantsa ng tubig na kalawang. May ilang lumang plato at tasa na nakatago sa aparador. Ang dating maliwanag na kusina ngayon ay madilim at malungkot. Sa mga kwarto, ang mga lumang kama at kabineta, may ilang damit na naiwan pang nakasabit na parabang naghihintay sa mga dating nakatira. Ang banyo may lumang gripo at palikuran na kailangan ng maraming ayos. Tuwing gabi, ang ihip ng hangin sa mga bitak ng dingding ay parang mga boses na bumubulong. Ang mga sanga ng puno kumakatok sa bubong at bintana. Sa dilim, ang dating mainit at masayang tahanan ay nagbistulang bahay na puno ng mga alaala at sikreto. Lumipas ang ilang araw matapos makarating sina Carla at Pepe sa dating bahay ng kanilang lolo. Dahan-dahan na lang nilinis at inayos ang lumang tahanan. Binubuhay muli ang mga alaala ng bawat sulok sa hardin. Tahimik pala rito. Ang layo sa ingay ng lungsod. Oo nga. Kung hindi lang dahil dun sa kwento ng driver. Ate, wala naman tayong nakikitang kakaiba, di ba? Wala naman. Siguro mga kwento lang talaga. Biglang may malakas na putok ng baril. Ano yun? Baka mga ngaso lang. Sa ganitong oras ng gabi? Ate, natatakot na ako. Dati rin namang may ganito bago kami umalis noon. Anong ibig mong sabihin? Kaya pala iniwan ni Lolo ang bahay na to. May gulo din kasi noon dito sa bundok. Akala ko ba tapos na? Bata ka pa noon, Pepe. Akala ko nga tapos ni. Dapat ba tayong mag-alala? Mas mabuti sigurong pumasok na tayo. Ate, paano kung bumalik sila? Sinong sila? Jake, mas mabuting umuwi ka na lang kaya. Baka delikado eh. Hindi ako aalis. Hanggat di ko nasisigurong ligtas kayo. May isa pang putok ng baril. Mas malapit. Ate! Tulad ng dati. Tulad ng dati. Carla, sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyayari? Mga illegal hacker. At mga taong lumalaban sa kanila. At dito kayo titira? Wala kaming ibang mapupuntahan, Jake. Ate, baka pwede sumama na lang tayo kay Kuya Jake. Oo nga naman, Carla. Bakit hindi muna kayo sa amin? Hindi, Jake. Kaya naming harapin to. Alam naming may mga tao sa baryo na lumalaban sa mga illegal hacker. May pag-asa pa.
Pero delikado. Mas delikado kung babalik kami kay Tiyong Ramon. Dito may laban kami. Matapos ang putukan, tahimik na nagpalipas ng gabi sina Carla, Pepe at Jake sa loob ng bahay. Pilit nilang iniiwasan na pag-usapan ang mga narinig na kaguluhan. Ngunit sa mga sumunod na gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, isang bagong takot ang nabuo sa kanila. Ate, masarap yung niluto mong tinola. Amoy pa lang. Siguradong masarap na. Paborito to ni Lolo. Biglang may narinig na static na megaphone. Atensyon! Atensyon! Ano yun? Parang megaphone. Ako si Kapitan Ingo! Nagbababala sa inyo na magsara kayo ng pinto at bintana at huwag nang lalabas! Bakit naman kaya? Jake, isara mo na ang mga bintana. Carla, ano nangyayari? Sumasalakay na naman ang mga aswang! Totoo pala? Pepe, Kasama natin ang militar para tugisin ang mga kampo ng kadiliman! hindi aswang yan. Hindi pwedeng totoo. May kutsilyo ba tayo dito? O kahit ano? Huwag kayong lalabas kahit ano pang ingay ang marinig ninyo! Subukan nyo rin magdasal! Jake, may itatanong ako. Ano yun, Carla? Kahapon, yung putukan. Tapos ngayon may mga militar daw? Parang may itinatago silang ibang bagay. Ano kaya yun, Kuya Jake? Yung sinabi mong illegal loggers. At ngayon, ginagamit nila ang takot ng mga tao sa aswang. Pero hindi ko maintindihan, ate. Pepe, minsan ang totoong monster ay hindi yung may mga pakpak at pangil. Ginagamit nila ang kwento ng aswang para takutin ang mga tao. Para walang makialam sa nangyayaring illegal logging. Pero paano kung totoo? Mas nakatatakot ang mga taong nagpapanggap na mabuti, Pepe. Hindi makatulog ng maayos sina Carla, Pepe at Jake ng gabing yun. Ang babala ni Kapitan Ingo ang nagdulot ng hindi maipaliwanag na takot at pagdududa sa kanilang isipan. Nang sumikat ang araw, kakaiba ang tensyon sa hangin. Maya-maya pa'y, Pepe, kumain ka na. Malamig na yung lugaw. Ate, hindi pa rin ako mapakali eh. May mga tanod na nagpapatrolya sa labas. Sino kaya yan? Ako na. pagbukas ng pinto, 2 tanod ang nakatayo. Magandang umaga po. Dito po ba si Binibining Carla? Ako yun. Ipinapatawag po kayo ni Kapitan sa bahay niya. Bakit daw po? May importante raw pong pag-uusapan. Sige, sasama ako. Jake, samahan mo ko. Pasensya na po, pero si Binibining Carla lang po ang kailangan. Hindi pwede. Delikado. Sigurado po kaming ligtas si Binibining Carla. Utos po ito ni Kapitan. Ate, huwag kang aalis. Sandali lang ako, Pepe. Jake, ikaw na munang bahala kay Pepe. Hindi ako panatag. Mas delikado kung hindi ako pupunta. Baka kung anong isipin nila. Binibining Carla, hinihintay na po kayo. Kung may mangyari man, sumigaw ka. Pupuntahan agad kita. Pepe, maging mabait ka kay Kuya Jake mo, ha? Babalik agad ako. Promise ko, ate. Jake, huwag mong pababayaan si Pepe. Mag-ingat ka. Meron akong hindi magandang nararamdaman dito. Tara na po, Binibining Carla. Lumabas si Carla kasama ang mga tanod.
Naiwan sina Jake at Pepe na nag-aalala. Kuya, babalik naman si ate, di ba? Oo, Pepe. Pero kailangan nating maging handa. Handa para saan? Tatawagan ko si Inay. Kailangan nating malaman ang tunay na nangyayari dito. Tahimik ang paglalakad ni na Carla kasama ang mga tanod patungo sa bahay ni Kapitana. Ang dati nilang simpleng pagbabalik sa lupain ng kanilang lolo, unti-unting nagiging isang mahiwagang pakikipagsapalaran sa bawat takbang. Bumibigat ang kanyang dibdib para bang may kung anong pwersa ang umihila sa kanya pabalik sa nakaraan, sa mga alaala ng kanyang lolo at sa isang mahiwagang medalyon na hindi niya inakala na magiging dahilan ng kanyang pagbabalik. Sa malaking bahay na gawa sa bato, maraming lumang larawan sa dingding. Maupo ka, iha. Salamat po. Kamukha ka ng iyong ina. Kilala niyo po si Mama? Oo. Kilalang kilala ko ang iyong lolo. Isa siyang magiting na tao. Hanggang sa huli. May alam ka ba tungkol sa medalyon ng lolo mo? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Kailangan natin yun para labanan ang mga aswang. Hindi totoong mga aswang. Tingnan mo ito. Tingnan mo. Ano yan? Mga larawan ng manglid na katawan. Duguan ng mga bangkay. Mga biktima. Noong buhay pa ang lolo mo, hindi sila makapaminsala dahil sa takot sila sa medalyon. Hindi totoo. Yun ang tanging pag-asa para mailigtas ang buong bayan. Namatay ang lolo ko dahil sa medalyon na yan. Bumalik ka dahil ikaw ang itinakda ng kapalaran para makalaga dito. Hindi. Nagkataon lang. Kahit tinakasan mo na ito noon, ibinabalik ka ng tadhana. Sino? Sinong gumawa nito sa kanila? Alam mo na ang sagot, Carla. Nakita mo na noon, hindi ba? Nung bata ako, may nakita ako. Sige, ipagpatuloy mo lang. May nakita akong lumilipad. May pakpak. Pero akala ko'y panaginip lang. Hindi panaginip iyon. Totoo silang lahat. Paano? Paano ko hahanapin ang medalyon? May mapa ang iyong lolo. Nasa lumang bahay ninyo. Pero wala akong nakitang mapa. Hanapin mo. Naroroon iyon kapag nahanap mo. Malalaman mo kung bakit ka talaga bumalik sa lugar na ito. Kapitan, totoo ba ang kwento? Tungkol sa salamangkero? Ang medalyon ay likha ng isang makapangyarihang salamangkero noong unang panahon. Para saan? Para mapanatili ang balanse ng liwanag at dilim sa mundo. Kalahati ay asul, pag-asa at liwanag. Kalahati ay itim, misteryo at dilim. At itinago niya ito sa ilalim ng punong balete? May huling habilin siya. Ang makakahanap ng medalyong ito, maaring maging tagapagtanggol o tagapuksa ng mundo. At sa tingin niyo, ako yun? Ikaw ang apo ng huling tagapangalaga nito. Nasa dugo mo ito, Carla. Tumayo si Carla, determinadong umuwi. Hahanapin ko ang mapa para sa mga biktima. Ngunit para sa kaligtasan ng lahat. Lumabas si Carla. Ang bigat ng kanyang mga hakbang, tila nagpapaalala sa kanyang wala ng kawalan. Habang naghihintay ng balita sina Carla at Pepe sa kusina, tumunog ang telepono ni Jake, ang kanyang ina, si Kunsing. Lumabas si Jake Sardin para sagutin ang tawag. Hindi niya alam ang pag-uusap na ito ay magbabago ng lahat. Nay? Anak,
Nay, ano po nangyari? Naka-confine ako. Ano po? Bakit po? May sakit ako. Kailangan kong magpakemo. Stage 3, breast cancer. Hindi. Nay, hindi pwede. Anak, 600,000 ang kailangan para sa unang 3 sesyon. Nay, uuwi po ako. Kailangan... Hindi, Jake. Pero Nay, paano kayo? Nakapag-down payment na rin naman ako. Nakausap ko na ang doktor. Pero Nay, kailangan niyo po ako dyan. Mas kailangan ka ni na Carla ngayon. Nay, nanay ko po kayo eh. Jake, may mas malaking panganib dyan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ako mapakali. Nararamdaman kong may kakaiba. Nay, kung tungkol po ito sa mga kwentong aswang... Hindi lang yon. May mas malalim na dahilan. Nay, hindi ko po kayo maintindihan. Ipangako mo muna, Jake, Ang alin po, Inay? na hindi ka uuwi. Na hindi mo iiwan sina Carla. Ay, Nay, Ako na ang bahala. Kaya ko ang sarili ko. Pero kailangan mong protektahan ang magkapatid. Nay, bakit naman po ganito? May mga bagay na hindi pa pwedeng ipaliwanag. Pero magtiwala ka sa akin. Sige po, Inay. Pangako po. Mag-iingat kayo dyan. Bantayan mo silang maigi. Sige po, Inay. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, Inay. Matapos ang tawag ni Kunsing, nanatiling nakatayo si Jake sa hardin, pilit na pinipigilan ang pagbatak ng luha. Ang kamay, hawak ang telepono at nanginginig pa rin. Sa kanyang isipan, sasabog na ang mga iniisip at damdamin. Mag-isa si Jake na umupo sa lumang bangko sa hardin. 5,000, 10,000, 12,000 lang. Teka, 3,000 pa sa ATM. 600,000. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Nay, paano na kaya ang inay ko? Carla, Pepe. Nay, patawad po. Hindi ako makakauwi agad. Kung uuwi man ako, wala ring mangyayari. Wala akong maitutulong. Dapat manatili ako. Pero paano si nanay? Pambihira! Bakit ganito? Teka. Looking for extra work? Urgent. Hindi rin sapat to. Jake, kakain na. Sandali lang. Panginoon, bigyan niyo po ako ng sagot. Hindi ko na po alam ang gagawin. Nay, kayanin niyo po. Kayanin niyo po hanggang ako'y makauwi. Pangako ko, Inay. Kapag naayos ko ng lahat dito, uuwi ho agad ako. Ay, teka lang. Matapos ang mahabang pagmuni-muni sa hardin, napansin ni Jake ang isang kakaibang anino sa mga puno. Ang kanyang kalituhan tungkol sa kanyang sitwasyon biglang napalitan ng pag-aalala nang makakita siya ng isang estrangherong nagmamasid sa kanila.
Sinundan ni Jake ang lalaki patungo sa malaking puno sa balete. Hoy! Tigil! Tumigil ang lalaki sa harapan ng puno. Sino ka? Bakit mo kami pinagmamasdan? Matagal na kitang pinagmamasdan, Jake. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Marami akong alam. Pati ang problema mo sa iyong ina. Anong sinasabi mo? Kailangan mo ng malaking halaga, hindi ba? Paano mo? Biglang nagwisik ang lalaki ng kung anong likido sa paligid. Nakakaintindi ka pa rin. Pero hindi ka na makakapagsalita. Sinubukang gumalaw ni Jake pero hindi ito makagalaw. Simple lang ang alok ko. Tulungan mo kaming mahanap ang medalyon. Kapalit ng malaking halaga. Alam ng babaeng sinamahan mo kung nasaan ito. Isipin mo ang perang magagamit mo sa pagpapagamot sa iyong ina. Lahat ng gastusin ay mababayaran. Pilit na lumaban si Jake. Hindi mo kailangang saktan ng babae. Kunin mo lang ang medalyon. O baka gusto mo mamatay ang iyong ina habang naririto ka, nagbabantay sa babaeng hindi mo naman tunay na mahal. Ito ang down payment. 5,000. Inilagay ang sobre sa bulsa ni Jake. May 2 araw para mag-isip. Kapag pumayag ka, bumalik ka sa punong ito. Nagwisik muli ng likido. Ngayon, makakapagsalita ka na. Pero sinasabi ko sa iyo, kung sasabihin mo kahit kanino ang tungkol sa pag-uusap natin ito. Inilabas ang cellphone. Ipinakita ang picture ng nanay ni Jake sa ospital. Hindi na magigising ang iyong ina. Nagbalik ang boses ni Jake. Sino ka ba talaga? Isang kaibigan o kaaway. Ikaw ang magdesisyon. Unti-unting nawala ang lalaki sa dilim ng gubata. Iniwan si Jake na nanginginig at nalilito. Panginoon, ano pong gagawin ko? Madilim nang bumalik si Jake sa bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigata. Ang kanyang isipan ay nalunod sa mga salita ng misteryosong lalaki. Hindi niya napansin na nakaupo na siya sa hagdan. Naghihintay si Pepe at nag-aalala. Kuya Jake? Kuya, okay ka lang ba? Oo. Kanina ka pa hinahanap ni ate. Ganun ba? Kuya, may problema ba? Wala. Wala ito, Pepe. Hindi naman kayo ganyan dati. Siguro pagod lang. Saan ka ba galing? Ang tagal mo nawala. Naglakad-lakad lang ako. Kuya, hindi ka naman ganyan nung dati kang pumunta dito eh. Anong ibig mong sabihin? Nung tinatakasan namin si Tito Ramon, hindi naman kayo ganyan ah. Pepe? Natatakot ba kayo? Hindi. Hindi naman. Kuya, kung may problema kayo, pwede nyo sabihin. Pepe, minsan may mga bagay na... Na ano? May mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Kahit si ate? Lalo na ang ate mo. Pero kuya, akala ko wala kayong sekreto sa isa't isa, di ba? Pepe, ipangako mo sa akin. Ano? Huwag mong sasabihin sa ate mo na ganito ako ngayong gabi. Pero kuya... Pakiusap, Pepe. Sige. Salamat. Pahinga ka muna. Papunta na sa kwarto si Jake nang tumawag uli si Pepe. Kuya! Ano yun, Pepe? Kahit anong mangyari, nandito lang kami ni ate para sa'yo. Natigilan si Jake, hindi makapagsalita.
Dahan-dahang pumasok sa kwarto, iniwan si Pepe na nag-aalala sa sala. Sa loob ng madilim na kwarto, tahimik na nakaupo si Jake sa gilid. Ang mga ilaw ng buwan ang tumatago sa bintana, sapat lang para makita ang kanyang nanginginig na mga kamay habang hawak ang sobre. 600,000 o ang medalyon. Nay, paano po ba? Anong gagawin ko? Naalala ang mga salita ng misteryosong lalaki. Habang narito ka't nagbabantay sa babaeng hindi mo naman totoong mahal. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal ko si Carla. Jake? Gising ka pa? Oo. May problema ba? Kanina pa sinasabi ni Pepe na kakaiba ka raw. Wala. Pagod lang. Sure ka? Oo nga. Nanginginig ka. Malamig lang. Jake, kilala kita. May bumabagabag ba sa'yo? Carla, minsan ba naisip mo na baka mali ang desisyon mo? Anong ibig mong sabihin? Na bumalik dito. Naiwanan ang dating buhay. Jake, may sinabi ba sa'yo si Nicholson? Wala. Hindi. Wala siyang sinabi. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ko pwede. Ha? Wala nga. Maigi pa siguro magpahinga ka na. Jake. Pakiusap, Carla. Gusto ko muna magpahinga. Tumayo si Carla, dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Alam mo, noong kinailangan kong protektahan si Pepe kay Churamon, akala ko rin mag-isa ko lang kakayanin. Pero dumating ka. Kaya ngayon, kung may problema ka, nandito ako. Lumabas si Carla, maingat na isinara ang pinto. Paano kung ang solusyon sa problema ko ay ang pagtraidor sa'yo? Hinawakan muli ang sobre habang ang buwan nagtatago sa likod ng mga ulapa. Sa bahay, tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Yun ang inakala ni Carla. Maya-maya pa'y hating gabi, dahan-dahang bumangon si Carla mula sa kama. Kinuha sa ilalim ang lumang pala. Patawad, Pepe. Patawad, Jake. Maingat na binuksan ang pinto ng kwarto, sumilip sa koridor. Tulog na sila. Lumabas na ito ng bahay, may dalang flashlight at pala. Sa loob ng kwarto ni Jake. Carla? Tumayo si Jake, lumapit sa bintana. Saan kaya siya pupunta? Kapag buwan ng Mayo, sa ilalim ng balete. Huminto si Carla sa harapan ng malaking puno. Bakit sa balete? Dito dapat. Nagsimulang magukay si Carla. Ang medalyon. Lolo, patawad po. Pero kailangan ko na pong kunin. Sino yan? Hindi ako makagalaw. Jake? Pepe? Kailangan bilisan ka pang paghuhukay. Kukunin ko ba? Para kay Mama. Eto na. Lumuhod si Carla. Inilabas ang isang lumang kahon.
Nanginginig ang mga kamay ko. Lolo, sana maintindihan niyo. Jake? Carla, Jake, bakit nandito ka? bakit hindi mo sinabi? Jake, hindi ko pwedeng... May kailangan akong sabihin sa'yo. Jake, anong nangyayari? Tumayo silang dalawa sa ilalim ng balete. Ang buwan ay lumalabas mula sa ulapa at ang kanilang mga sekreto parang mga anino sa paligid. Sa kabilang dako naman, sa madilim na kuweba, sa kailaliman ng bunduka, ang hangin ay mabigat at malamig. Dito sa lungga ni Bakunawa, dalawang anino ang nag-uusap sa liwanag ng mga kandilang itim. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng medalyon. Makapangyarihang Bakunawa. Ginising na nila mula sa mahabang pagkakatulog. Mahal na Panginoong Bakunawa, anong plano niyo? Kumusta ang aking pakana? Anumang oras, mapapasakamay na ng babae ang medalyon. At pagkatapos, makukuha ito ng lalaking ginamitan ko ng itim na kapangyarihan. ang kaibigan ng babae. Oo, kamahalan. Desperado na siya. Kailangan niya ng pera para sa kanyang inang may sakit. Magkano ang inalok mo? 600,000 para sa kanyang ina. Sigurado ka sa kanya? Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ang takot, at ang pagkadesperado. At ang babae, hindi siya magdududa. Hindi niya alam na ginagamitan ko ng itim na kapangyarihan ng kaibigan niya. Nagtitiwala siya sa kanya hanggang sa uli. Magaling. Magaling. Ilang sandali na lang, makapangyarihang Bakunawa, mapapasa inyo na ang medalyon. At kapag nasa atin ang medalyon, wala nang makakapigil sa atin, sa ating kapangyarihan. tulad ng kandilang ito, unti-unting mamamatay ang pag-asa ng mga tao. At kayo po ang magiging tanging liwanag sa dilim. Magaling! Talagang magaling ang ating plano! Kamahalan! Ang kanilang pagtaway umalingaw-ngaw sa madilim na kuweba, habang sa labas ang buwan ay nagtatago sa mga ulapa. Sa kabilang dako naman, sa ilalim ng baleteng puno, tahimik na nakaupo si Carla, hawak ang lumang kahon. Ang buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon at ang hangin may kakaibang lamig, at sa kanyang isipan bumabalik ang mga alaala ng kanyang lolo. Lolo, tama po ba ang ginawa ko? Bumalik sa kanyang mga alaala ang mga salita ng kanyang lolo. Carla, apo, hindi lahat ng kayamanan ay ginto at pilak. Opo, Lolo. Pero bakit po ninyo sa akin ito'y pinagkatiwala? May mga bagay sa mundong ito na hindi maipapaliwanag ng agham. Mga bagay na kailangan ng puso para maintindihan. Binuksan ni Carla ang kahon ng dahan-dahan. Puso. Para maintindihan. Ang medalyong ito, kalahati liwanag, kalahati naman ay dilim, tulad ng buhay.
Hindi pwedeng puro liwanag lang. Hindi rin pwedeng puro dilim. Asul at itim. Magkasama. Pero magkaiba. Maraming magtatangkang kunin yan sa iyo. Pero tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso, hindi sa medalyon. Lolo, paano ko po malalaman kung tama ang gagawin ko? Magtiwala ka sa iyong sarili, Apo. May dugong mandirigma ka. May dugong tagapangalaga. Hinawakan ni Carla ang medalyon. Kumikislap ito sa liwanag ng buwan. Tagapangalaga. Tulad po ninyo, Lolo. Hindi ako ang huling tagapangalaga, Carla. Ikaw ang susunod. Kapag dumating ang tamang panahon, malalaman mo kung paano. Malalaman ko kung paano. May dumaan na malamig na hangin, parang bulong ng mga espiritu. Para sa inyo to, Lolo. Para sa mga tao. Para sa balanse ng mundo. Sa malayo, maririnig ang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Dumating na po ang takdang panahon, Lolo. Handa na ako. Sa mga sandaling yun, habang nakatayo si Carla sa ilalim ng baleteng puno, tila mas lumiwanag ang buwan. Ang medalyon sa kanyang liig nagbibigay ng mahinang liwanag. Asul at itim na magkasama, ngunit hindi naghahalo. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lolo at ang kapangyarihan dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugata. Jake, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Carla, itigil mo muna. Bakit? Jake, anong nangyayari sa'yo? Patawad, Carla. Patawad? Para saan? Para dito! Jake, anong ginagawa mo? Hindi mo maintindihan. Kailangan ko to. Jake, delikado yan. Hindi mo alam ang kapangyarihan yan. Alam ko. Alam kong may kapangyarihan to. At alam kong may halaga to. Halaga? Anong ibig mong sabihin? Sinay. May cancer siya, Carla. 600,000 ang kailangan. Kaya pala. Pero Jake, hindi ganito ang paraan. May nag-alok sa akin. Kapalit ang medalyon. Sino? Niloloko ka lang nila. Hindi. Nakita ko ang larawan ni Mama sa ospital. Totoong lahat. Jake, pakinggan mo ko. Ang medalyong yan, may kapangyarihan. Hindi yan ordinaryong alahas na pwedeng ipagbili. Patawad, Carla. Pero kailangan ko to. Jake, sandali! Jake! Biglang malakas ang hangin at may kakaibang ingay mula sa kagubatan. Ano yun? Jake! Jake, bumalik ka! Hindi pa uli ang lahat! Jake! May narinig na malalim na pagtawa mula sa kadiliman. Matapos ang matinding pag-aalinlangan sa ilalim ng baleteng puno, tumakbo si Jake papasok sa kagubatan. Hawak-hawak ang kahon na may lamang medalyon. Ang kanyang mga yapak ay mabigata, tulad ng bigat ng kanyang konsensya. Sa gitna ng madilim na gubata, naghihintay ang taong nangako sa kanya ng pag-asa para sa kanyang ina. Mabutit dumating ka. Nandito na ako. At dala ko ang medalyon. Ipakita mo. Una, asa ng pera? Nagmamadali ka. Kailangan kong ipagamot ang inay ko. Ngayon din. Ibigay mo muna ang medalyon. Heto. Ngayon, akin na ang pera.
Ito nga ang medalyon. Pera? Ang pinangako mo, 600,000. Napakadali mong malinlang katulad ng iba. Sinungaling ka! Kailangan ko yung perang yan para sa inay ko! Salamat sa medalyon. Ngayon, maaari ka nang umalis o papatayin kita. Hindi! Ibalik mo! Biglang lumika ng itim na usok ang lalaki. Huwag kang magmamagaling. Ibinigay ko na ang medalyon. Binenta ko ang tiwala ni Carla. May malakas na pagyanig sa lupa. Lumitaw si Bakunawa, ang taong may ulo ng dragon. Magaling. Sino? Ano ka? Sa wakas, nasa akin na ang kapangyarihan. Makapangyarihang Bakunawa. Mula ngayon, ako na ang pinakamalakas. Hindi. Anong nagawa ko? Wala nang makakapigil sa aming pagkasik ng lagim! Salamat sa tulong mo. Hangal, duwag. Naglaho ang dalawa sa gitna ng itim na usok. Carla, patawad. Ang tanga ko. Ang hangin ay tumahimik. Iniwan si Jake na mag-isa sa dilim. Dala-dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Inay, patawad rin po. Mali ang naging paraan ko. Sa malayo, maririnig ang mapanganib na pagtawa ni Bakunawa habang unti-unting dumidilim ang paligid. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni Kapitana, magkasama sina Carla at ang ina ni Jake. Ang hangin sa labas ay malamig at mabigat. Dala ang mga kaganapang nagbabadya ng panganib sa bayan. Hindi inaasahan ni Carla na sa gabing yun, malalaman niya ang isang katotohanang magpapabago ng lahat. Carla, kailangan mong maging handa. Nakonsing, bakit po kayo nandito? Hindi ba nasa ospital kayo? Maya-maya'y may tumatakbong mga yapak sa labas, papalapit sa kanila. Nay, bakit po kayo nandito? Anak! Pero nay, tumawag kayo. Sinabi nyo, kailangan ng 600,000 para sa gamutan. Anak, walang ganong tawag. Hindi ako nagkasakit. Hindi pwede. Nakita kong litrato ninyo sa ospital. Nakalinti ka na. Nalinlang ka, Jake. Ginamit ka ng kampo ng kadiliman ni Bakunawa. Jake, anong ginawa mo? Carla, patawad. Ibinigay ko ang medalyon. Hindi! Jake, hindi mo pwedeng gawin yon! Nasa kamay na ni Bakunawa ang medalyon. Mapanganib ang nakaamba sa ating bayan. Niloko nila ako. Ginamit nila ang pag-aalala ko sa inyo. Anak, wala akong sakit. Ginawa nila ito para linlangin ka. Sandali, may sinabi si Lolo noon. Ano yon, Carla? Ang unang makakakuha ng medalyon, ang unang makahawak, siya ang kikilalaning amo. At kahit maagaw ito ng iba, mawawalan ito ng bisa kung hindi ako ang unang humawak. Ibig sabihin, mababawi ko ang medalyon. Dapat kong mabawi ang medalyon. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Haharapin ko si Bakunawa. Kahit anong mangyari. Delikado yan, Carla. Mas delikado kung hahayaan nating hawak niyang medalyon. sasama ako. Pananagutan ko ang kasalanan ko. Hindi ka magpapakamartir. Kailangan kita. Kailangan ko kayong lahat.
Jake, hindi mo kasalanan na nalinlang ka. Ginamit nila ang pagmamahal mo sa akin. Carla, paano natin lalabanan si Bakunawa? May plano ako. Pero kailangan kong malaman ng lahat ng alam ni Lolo tungkol sa medalyon. Simulan na natin ngayon din. Ang buwan sa labas ay natatakpan ng maitim na ulap habang ang loob ng bahay nagsisimula silang maganda para sa nalalapit na labanan. Nang bumagsak na ang gabi sa nayon, mabigat ang tensyon sa hangin at ang paghahayag ng paglilinlang ni Bakunawa at ang hindi sinasadyang pagtataksil ni Jake ay lubos na nakayanig sa lahat. Sa kabila ng napipintong panganib, alam ni Carla na kailangan niyang harapin ang banta sa kanilang bayan. May determinasyon sa kanyang mga mata. Naghahanda siyang humarap kay Bakunawa at bawiin ang medalyon. Kailangan kong lumabas. Nasa panganib ng ating mga kababayan. Carla, napakadelikado. Nagkalat na ang mga aswang sa labas. Tama siya, Carla. Kailangan natin pag-isipan ito ng mabuti. Wala na tayong oras. Bawat sandaling nag-aatubili tayo, lumalakas si Bakunawa. Hayaan mong sumama ako sa'yo. Kailangan kong itama ang nagawa ko. Hindi, Jake. Sapat na ang pinagdaanan mo. Pero inay, hindi ako pwedeng umupo lang dito at walang gawin. Bahagi ito ng aking pagkakamali. Jake, pinapahalagaan ko ang kagustuhan mong tumulong. Pero sigurado ka ba? Wala akong pinagdududahan sa buhay ko kailanman. Kung gayon, kung pare-pareho kayong determinado na umalis, susuportahan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Pakiusap, mag-iingat kayo. Walang pwedeng mangyari sa inyo. Opo, Nay Conching. Pepe, manatili ka rito kasama si Nay Conching, ha? Ate, bumalik ka. Mag-iingat ka. Gagawin namin ang aming makakaya, Pepe. Pangako. Tara na, Jake. Oras na para harapin si Bakunawa. Kasama mo ako, Carla. Lumabas na sila. Ramdam ang takot ng kapaligiran. Sa plaza, doon natin sila matatagpuan. Paano ka nakasisiguro? Nararamdaman ko. Tinatawag ako ng kapangyarihan ng medalyon. Nagmamadali silang pumunta sa plaza. Pagkarating nila doon, tingnan mo nga naman. Nandito ang apo ng aking dating kaaway. Hanggang dito na lang ito, Bakunawa. Titigil lang iyong pananakot. At ano ang magagawa ng isang simpleng dalaga laban sa akin ngayong nasa akin na ang medalyon? Maaaring nasa iyong medalyon. Pero ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi mo kailanman nasakop. Hangal na bata! Dudurugin kita tulad ng ginawa ko sa iyong lolo! Sa ngalan ng liwanag na bumabalot sa lahat at sa aninong sumusubok na itago ang katotohanan, hinihiling ko ang pagbabalik ng kapangyarihan sa tamang kamay ng tadhana. Medalyon ng liwanag at dilim, bumalik sa iyong pinili! nagliwanag ang medalyon. Lumipad patungo kay Carla. Imposible! Hindi maaari ito! Pinili ng medalyon ang tunay nitong tagapangalaga, Bakunawa. Mga aswang! Dakbin ang kanyang pamilya! Sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya! Carla! Carla! Ang dami ng mga aswang! Ang takot at kaguluhan sa mga kalye ay ramdam na ramdam habang naglalakad sila. Nakita nila kung gaano kalala ng sitwasyon. Ang mga tao'y tumatakbo't nagsisisigaw, nagtatago. Ngunit si Carla, dala ang kapangyarihan ng medalyon, ay may matibay na loob na harapin ang anumang pagsubok.
Mga aswang! Ako ang harapin ninyo! Carla, mag-iingat ka! Mag-iingat tayo! Hindi natin alam kung gaano sila kalakas! Biglang may lumabas na grupo ng mga aswang mula sa dilim. Tingnan ninyo! May magiting na bayan nila! Isang batang babae lang. Madali lang to. Huwag niyo kaming maliitin! Ang medalyon ay biglang nagbuga ng matinding liwanag. Ano yan? Carla! Ang medalyon! Ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan? Umalis kayo sa aming bayan! Wala kayong lugar dito! Hindi kami natatakot sa isang simpleng alas! Mas lumakas ang liwanag ng medalyon. Ito na ang huling babala ko! Umalis kayo o magsisisi kayo! Hindi! Hindi pwede! Hindi natin sila kaya! Kaya umalis na tayo! Nagtatakbuhan na sila. Ipagpatuloy mo, Carla! Matatalo natin sila! Sa ngalan ng liwanag, umalis kayo! Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Atras! Atras tayo! Natalo mo sila, Carla. Ang galing mo. Hindi pa ito tapos. Kailangan nating tiyakin na hindi na sila babalik. Paano naman natin gagawin yun? May nararamdaman akong dapat gawin. Ano yon, Carla? Kailangan kong protektahan ang buong bayan. Paano mo naman gagawin yun? Samahan niyo ako. Kailangan nating pumunta sa 4 na sulok ng bayan. Sige, sundan natin si Carla. Mukhang alam niya ang kanyang ginagawa. Salamat, Carla. Dahil sa'yo, ligtas na ang bayan. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Salamat sa inyo. Nagsimula silang maglakad patungo sa unang sulok ng bayan. Dala ang pag-asa at bagong lakas para sa kanilang komunidad. Matapos ang unang tagumpay, nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa bayan. Ngunit hindi nagtagal. Bumalik ang dilim at kasama nito ang mas matinding banta. Si Bakunawa, ang pinuno ng mga aswang, ay lumitaw. Dala-dala ang isang bihag, si Jake. Ang tagumpay na akala nilang pangwakas na ay naging simula pa lamang ng mas mapanganib na labanan. Carla! Tingnan mo kung sino ang aking nakuha! Jake! Bitiwan mo siya! Carla, huwag kang makinig sa kanya! Napakadaling maakit ng iyong kaibigan. Ngayon, siya naman ang aking pain para sa'yo! Ano bang gusto mo, Bakunawa? Simple lang. Ang isuko mo ang medalyon at pakakawalan ko ang iyong mahal. Carla, huwag mong gawin ang sinasabi niya. Huwag mong isuko ang medalyon. Jake! Mamili ka, Carla! Ang medalyon o ang buhay ng iyong kasintahan? Carla! Kung buhay ko ang kapalit para maituwid ang aking pagkakamali, tatanggapin ko. Iligtas mo ang iyong mga kababayan! Jake! Hindi kita pwedeng iwan! Carla, pakinggan mo ako. Mas mahalaga ang buhay ng marami kesa sa buhay ko. Gawin mo ang tama. Wala ka ng oras, Carla! Mamili ka na! Jake! Patawad! Walang kailangang patawarin, Carla. Gawin mo ang tama. Bakunawa! Hindi mo makukuha ang medalyon! Kung gayon, mamamatay ang iyong mahal!
Carl! Hindi ko hayaang saktan mo pang sino man! Ang liwanag mula sa medalyon ay bumalot kay Jake. Itinulak papalayo si Bakunawa. Carla! Nagawa mo! Okay ka lang ba? Salamat, Carla. Ngayon, tapusin na natin to. Oras na para wakasan ang kadiliman mo, Bakunawa! Oh, hindi! Hindi itong huli! Babalik ako! Ang liwanag mula sa medalyon ay bumalot sa buong lugar. Unti-unting pinalayo si Bakunawa at ang kanyang mga alagad. Magkasama nating wawakasan to. Para sa bayan. Para sa lahat ng tao. Ang liwanag ay lumakas pa hanggang sa tuluyan ng naglaho si Bakunawa at ang dilim na kanyang dala. Matapos ang matinding labanan kung saan nagtagumpay sina Carla at Jake sa laban kay Bakunawa, akala nila'y tapos na ang pagsubok, ngunit hindi pa pala. Habang nagpapahinga sila at nagdiriwang kasama ang mga taong bayan, biglang dumating ang bagong banta, si Bakunawa, na ang akala nila'y tuluyan ang nawala. Bumalik at ngayon may dalang bagong bihag, si Pepe, ang kapatid ni Carla. Ang tagumpay na kanilang ipinagdiriwang biglang naging panibagong pagsubok at ngayon mas mabigat pa sa una. Sino yan? May tao ba dyan sa labas? Biglang sumara ang malakas na pinto sa kusina. Napasigaw si Pepe at napayakap sa laruan niya. Ate! Ate Carla, nasa ka na! Biglang nagdilim ang buong bahay. May lumitaw na pulang usok mula sa kusina. Mula rito, dahan-dahang lumitaw si Bakunawa, nakangisi at puno ng kasamaan. Bebe, ang tapang mong bata para mag-isa sa bahay. Halika rito! Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang matakot, Bebe. Ako lang naman ang magdadala sa'yo sa bagong tahanan mo. Agad na tumakbo si Pepe papunta sa pintuan, ngunit biglang naglaho si Bakunawa. Sumulpot ito sa harapan niya. Akala mo makakatakas ka? Tulungan niyo! Bago pa man makasigaw muli si Pepe, mabilis siyang sinugaban ni Bakunawa. Biglang nagising si Kunsing nang marinig ang ingay. Ay, Diyos ko! Sigaw ni Pepe yun na! Titignan ko! Oh! Hindi! Ay, Diyos ko! Bitawan mo ang bata! Ano gagawin mo sa kanya? Huwag kang makialam! Hindi mo gusto ang magiging kapalit niyan! Kahit natakot, sinubukan ni Kunsing na tumakbo papunta kay Pepe, ngunit isang malakas na hangin ang tumulak sa kanya pabalik. Hindi! Si Pepe! Ay, Diyos ko! Tulugan niyo kami! Agad na naglaho si Pepe kasama si Bakunawa. Iniwan si Kunsing na nanlulumong nakaupo sa lupa. Ay, Diyos ko! Carla! Carla! Jake, tulong! Si Pepe kinuha ng isang halimaw! Tulong! Dinala ni Bakunawa si Pepe para maging bihag, para muli niyang makuha ang medalyon sa atin ito. Ate! Tulungan mo ako! Bakunawa! Hindi ka na talaga natuto! Akala nyo, tapos na? Hindi ba tayo nagsisimula, Carla? Gagawin mo talaga ang lahat para makuha ang medalyon! Simple lang. Mamili ka. Ang buhay ng kapatid mo o ang buhay ng mga taong ito na wala namang halaga sa'yo! Huwag kang makinig sa kanya, Carla. Hindi siya pwedeng manalo. Carla, iligtas mo ang mga mamamayan
Huwag mo hayaang mamatay ang mga tao rito! Pepe! Ate, natatakot na ako! Bilisan mo, Carla! Wala ka ng oras! Mamili ka na! Bakunawa, pakinggan mo ko. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ibibigay ko sa iyo ang medalyon. Carla, huwag mong ibigay ang medalyon. Nabawi na natin yan sa kanya. Magtiwala ka sa akin, Jake. Aba, matalino ka rin pala. Ibigay mo na ang medalyon! Pakawalan mo ang kapatid ko. Oh! Ayan na! Ngayon, ibigay mo na ang medalyon! Ate! Ate! Medalyon ng liwanag. Balutin mo kami ng iyong lakas. Iligtas mo kami sa kadiliman. Carla, anong ginagawa mo? Magtiwala ka. May paraan ako. Ibigay mo na ang medalyon! Ngayon na! Kunin mo! Ito na ang hinahanap mo. Biglang bumalot ang matinding liwanag ng medalyon. Inilingon ni Bakunawa ang kanyang muka mula sa nakasisilaw na liwanag. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Medalyon ng liwanag! Iligtas mo kami sa dilim! Palayasin ang kasamaan! Kumalat ang liwanag, bumalot kina Carla, Pepe at Jake at sa buong bayan. Ang mga tao'y ligtas, muling bumalik sa sigla ang paligid. Hindi! Hindi ako matatalo ng ganito! Nawala si Bakunawa. Nasaan ka, Bakunawa? Magpakita ka! Tapusin na natin to! Carla! Nasa likod mo si Bakunawa! Akin na yung medalyon mo! Biglang nag-init ang medalyon. Ano ito? Ano ito? Bakit ang init? Anong nangyayari? Tingnan nyo! Parang nasusunog si Bakunawa! Oo nga. Hindi niya kayang kontrolin ang kapangyarihan ng medalyon. Ang init! Bakit ganito? Ate! Hindi niya maisuot ang medalyon! Kasi nga, Pepe, hindi siyang tunay na tagapangalaga. Hindi siya karapat-dapat. Hindi! Hindi ito dapat mangyari! Anong gagawin natin? Hindiin lang natin. Alam ng medalyon ang dapat gawin. Hindi ko na kaya! Napapaso ako! Sobrang init! Nalulusaw ng aking mga kamay! Ang aking katawan! Tuluyan nang nawala si Bakunawa. Pagkatapos noon, isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga pulis na dating naguguluhan sa mga nakita, unti-unti nang nakakaunawa sa kakaibang sitwasyon. Sa halip na pagdudahan ang mga tao, nakita nila ang pagkakaisa at tapang ng buong baryo. Ang kanilang pagkabangha ay nagtulak sa kanila para tulungan ang mga naging biktima ng aswang. Ano ba nangyari dito? Mahabang kwento pero ang mahalaga tapos na ang panganib. Salamat sa pagdating ninyo. Grabe ang nangyari dito. May mga sugatan ba? Oo, sir. May ilan. Andun sa gilid. Tara, tulungan natin sila. Tara. Ate, tutulong din ba tayo? Oo naman, Pepe. Tara na. Ang galing ninyo. Para kayong nagkaisa talaga. Ganyan talaga kami rito. Nagdadamayan sa oras ng pangangailangan. Kailangan nating dalhin ang mga sugatan sa ospital. Sige, sir. Tutulungan po namin kayo. Sandali lang po. Tutulungan na kayo namin. Dito po natin sila isakay.
Ate, ang tapang no? Tinulungan natin yung mga tao. Yan ang maganda sa atin dito. Salamat sa inyo nga pagresponde. Kami ang dapat na magpasalamat. Ipinakita ninyo sa amin ang tunay na diwa ng komunidad. Ganito dapat talaga, sir, di ba? Lahat nagtutulungan. Tama ka dyan. Sana ganito rin sa ibang lugar. Sigurado ako, magiging inspirasyon tayo sa ibang lugar. Oo nga, sa kabila ng lahat na nangyari, mas lalo tayong naging malapit sa isa't isa. Okay na po. Handa na ba tayong umalis patungong ospital? Tara na, sasama po kami. Sige, para masiguro nating maayos ang lahat. Oo nga, para maikwento natin sa kanila ang ating tagumpay. Lahat ay nagsimulang sumakay sa mga sasakyan, dala-dala ang diwa ng pagkakaisa at pag-asa sa kanilang komunidad. Pagkatapos noon, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mga taga-baryo, habang ang iba abala sa pagtulong sa mga sugatan. Si Jake, tahimik na nag-iisa sa isang sulok. Ang bigat ng kanyang nagawang pagkakamali ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa wakas, nangimbabaw sa kanyang loob ang pagpapasyang harapin si Carla. Carla, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, Jake. Anong problema? Carla, kailangan kong humingi ng tawad. Para saan? Ipinahama kita dahil sa kasakiman ko. Inisip ko lang ang sarili kong pangangailangan, hindi ang kaligtasan ng lahat. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na karapat-dapat pa akong maging bahagi ng iyong buhay. Jake. Alam kong mali ang ginawa ko. Nagpadala ako sa takot at pag-aalala para sa pamilya ko. Pero hindi yun dahilan para ilagay ko sa panganib ang buong baryo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit nagawa mo ang bagay na yun. Siguro, kahit ako, kung nasa ganung sitwasyon, baka magawa ko rin yun. Talaga? Nauunawaan mo ako? Oo. Lahat naman tayo may mga pagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo mula rito. Pero Carla, muntik na kitang ipagkanulo. Pero hindi mo ginawa, Jake. Sa huli, tumulong ka pa rin sa amin. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang tiwala mo. Jake, tingnan mo ko. Lahat tayo ay sinusubok ng mga pangyayaring ito. Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon mula rito. Carla, pangako, hindi na ito mauulit. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ulit sa tiwala mo. Alam ko, Jake, at kasama mo ako sa bagong simula na to. Salamat, Carla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tara na, tulungan pa natin ang iba. Marami pa tayong dapat gawin. Oo, tama ka. Simulan natin ang bagong chapter ng ating buhay. Sa gitna ng pagbabagong ito, isang malaking pagdiriwang ang inihanda sa buong baryo. Ito, hindi lamang para ipagdiwang ang kanilang tagumpay at labanan sa dilim, kundi upang pagtibayin ang kanilang bagong natuklasang pagkakaisa. Mga kababayan, napakalaking karangalan na makasama kayo sa araw na ito. Tama. Dumaan tayo sa matinding pagsubok. Pero heto tayo ngayon. Mas matatag at nagkakaisa. Mabuhay ang ating baryo! Carla,
Ikaw ang tunay na bayani ng ating komunidad. Salamat sa iyong katapangan. Hindi niyo ako dapat pasalamatan. Tayong lahat ang nagtagumpay. Tama si Carla. Ang ating pagkakaisa. At higit sa lahat, ang ating pananampalataya. Ang poong may kapal ang nagligtas sa atin. Oo nga. Noon natatakot kami sa mga kwentong aswang. Pero ngayon, alam na namin ang lakas ng aming komunidad. Pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Salamat din sa'yo, Jake. Ipinakita mo sa amin na may pagkakataon pang magbago ang isang tao. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagpapatawad. Ang medalyong ito, ang simbolo ng ating lakas at pagkakaisa. Hindi ito para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat ito. Ate, ang galing mo talaga. Hindi nga ako nagkamali. Simula pa lang nakita ko na ang lakas sa'yo, Carla. Tama si Carla. Ang medalyon ay simbolo ng ating pagkakaisa. At si Carla, ang tunay na tagapangalaga. At kami ay laging nandito para suportahan ka, Carla. Salamat. Ngayon, simulan na natin ang bagong kabanata ng ating buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng pagkakaisa. Mabuhay ang ating baryo! Mabuhay! Mabuhay si Carla! Mabuhay! Nagsimula ang masayang pagdiriwang, may sayawan at kantahan, at masaganang pagkain. Ang dating takot ay napalitan ng tuwa at pag-asa para sa bagong kinabukasan.